opisyal na bilang ng mga nasawi sa pagtama ng lindol sa Visayas. Ayon po yan sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. 52 ang sugatan habang 71 naman ang nawawala. 13 ang nasawi sa Gihulngan, Negros Oriental, habang 7 naman ang patay sa Himalalud at 6 sa La Libertad. May 3 namang patay sa Tayasan, 2 sa Manbuyod at Ayungon at 1 ang nasawi sa Bindoy. Mahigit 17,000 pamilya ang apektado ng lindol. Mahigit 2,000 bahay naman ang nasira dahil sa pagyanig. Hindi pa rin madaanan ang 3 kalsada sa Dumaguete City at Badian at ang 10 tulay na lubhang napinsala ng lindol. Sa kabuuan, nasa mahigit 200 at 60 milyong piso ang halaga ng pinsalang iniwan ng lindol. Samantala, magiging madalang at mahina ng aftershock sa mga pagyanig kasunod ng lindol sa Negros Oriental ayon sa PHIVOLCS. Kaya pwede na raw umuwi ang mga nagsilikas kung matitiyak na walang pinsala ang kanilang bahay. Dagdag pa nila, ang mas dapat bantayan ngayon ay mga landslide-prone area lalo na kung may pag-uulan. Git din na PHIVOLCS, hindi dapat mangamba sa pagputok ng Bulkang Kanlaon kasunod ng lindol noong Lunes. Wala raw kasing hinog na magma sa ilalim ng bulkan na maaaring itong ikasabog. Dahil naman sa masamang panahon, pahirapan ngayon ang paghatid ng tulong sa Gihulngan, Negros Oriental, isa sa mga na-landslide na lugar matapos ang lindol noong Lunes. Kahapon, ininspeksyon ng Mines and Geosciences Bureau ang lugar ng landslide at pangamba nila posibleng mag-trigger ng panibagong landslide ang mga pag-ulan dahil sa paglambot ng lupa. Ikinatatakot rin nila na baka magkaroon ng flash flood dahil naharangan din daw ng daloy ng tubig sa ilog na dahilan ng pagkakaroon ng artificial dam. Kung bibigay daw ang dam, posibleng bahain mula Planas hanggang sa poblasyon. Bukod sa Barangay Planas, nagkaroon din daw ng artificial dam sa isang bahagi ng Tinayunan River. Inaabisuhan na ng MGB ang mga residente sa may tabing ilog na magsilikas para makaiwas sa nagbabadyang panibagong trahedya. Pahirapan pa rin ang supply ng pagkain at tubig sa lugar, dagdagan pa ng kawalan ng supply ng kuryente. Sa Toldapan samantalang sumisilong ang mga residente dahil sa takot na balikan ang kanilang mga tahanang binuwal ng lindol. Tinamaan naman ng flash flood kahapon ang Talisay City, Negros Occidental, dulot ng malakas na pagbuhos na ulan doon. Maswerte namang walang nasawi o nasaktan, pero mahigit 1,000 pamilya ang apektado ng pagbaha. Meron ng 3 evacuation center na itinalaga para sa pamilyang naapektuhan ng flash flood. Samantala, umapaw naman ang Dapitan City River sa Zamboanga del Norte, kung saan 4 na barangay ang apektado. Ayon sa Pag-asa, ang mga pag-uulan na nararanasan ngayon, epekto ng buntot ng cold front. Binabantayan din nila ang isang low-pressure area na nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility kagabi. Okay, samantala mga iga, narito naman ang mga balita sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Habang nakasalang sa ikalawang sunod na araw sa witness stand ng impeachment court, ang presidente ng PS Bank na si Pascual Garcia III, pinaburan po ng Korte Suprema ang petisyon ng naturang bangko at nagpalabas po ng temporary restraining order para pigilan ang pagpapasabina sa mga opisyal ng PS Bank. Gayun din sa mga dokumento nito kaugnay sa umano'y dollar account ni Chief Justice Renato Corona. Paniwala po ng 8 maestrado bumoto pabor sa TRO, paglapag sa Foreign Currency Deposit Act, ang paglalabas ng dollar deposit record sa korte. 5 naman ang kumontra kabilang si Justice Antonio Carpio na tumayong presiding justice. The court has already issued the TRO. We hope that all those concerned will comply with the TRO issued by the Supreme Court. Taginhibi naman po, ayan, si Associate Justice Presbitero Velasco dahil congressman po yung kanya anak at mismong si Chief Justice Corona. Bigo naman sa ngayon ang kampo ni Corona na makuha ang suporta ng mga kasamang maestrado sa petisyong ipatigil ang impeachment trial laban sa kanya. Ang paghaharap na ebidensya kaugnay sa mga ari-arian niyang di raw nakadeklara sa SALN at ang sinasabi umanong ill-gotten wealth, gayon din yung pagpapawalang bisa sa sabina sa bank officials at records. Ay, kay Marquez, wala kasing maestradong hahawak sa petisyon dahil nag-inhibit din si Velasco. Matapos mairapon ito sa kanya. Paniwala naman ng palasyo, hindi raw dapat makialam ang Korte Suprema sa impeachment trial ni Chief Justice Corona. Tingin pa ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda, may tuturing daw na hadlang sa paglilitis
ang inilabas sa TRO ng Korte Suprema sa Sampina sa mga opisyal at records ng PS Bank. It's very clear that the Senate sitting as an impeachment court is a unique entity in the 1987 Constitution. And so we believe that the Supreme Court has no jurisdiction over the impeachment case. Inulit mo lang eh. Ang naging desisyon ng Korte Suprema sa mga petisyong may kaugnayan sa impeachment trial ni Chief Justice Corona, bubusisiin natin mamaya sa Talakayan with Igan at maaaring po kayo makilahok sa aming Talakayan. Mag-post ang inyong opinion at komento sa opisyal na fanpage namin ng Unang Hirit, www.facebook.com/unanghirit, kaya sa Twitter sa www.twitter.com/unanghirit. Dapat ang Malacanang hindi rin nagsasalita tungkol sa impeachment court. Kasi alam niyo, napapahiya yung mga senator judge na kaalyado niyo tuloy eh. Di ba? Parang nagkakaroon na nga ng ano ngayon kung pantay ba ang impeachment court at ang Supreme Court. Tapos kung magsasalita pa ang Malacanang, di ba? Tsaka wala naman mapulot na bago kay Lasierte. Replay lang din ng mga yung mga anti-corona ng senator judge. Gusto nila i-impeach yung 8 pumabor sa TRO. Nakita ko yung 8 pumabor eh. Appointee ni Pangulong Aquino, Noynoy yung ibang maestrado. Pero laging ganon na gusto mo ipa-impeach yung mga taong hindi pabor sa kung ano yung gusto mo, eh medyo mahirap na yun. Di ba may babala na Hindi nga si base Congressman sa batas. Pariñas na parang dapat daw impeach din yung 8 na Alam mo, pumabor. magtataka pag na-absuelto rito si Chief Justice Corona, ay baka ipadlock tong Supreme Court kagaya na nangyari ng martial law. Pero Wala ano? masama ron eh. Ipapadlock yan, tapos lahat ng maestrado kinukonsidera as resign. Resign, tapos magkakaroon ng mga bagong set. Lahat yan tatanggalin. Magkakaroon ng bagong set ng mga maestrado. Pwede yun, may kapangyarihan ang Pangulo ng Republika na gawin yun. Nabaso. Oo. So actually, hindi siya... Basta-basta? Eh, Ano kung equal yan, pero ang executive pa rin, ha? Ano magiging Nangyari ng anong panahon ni Marcos. Ano magiging dahilan? Kailangan ng impeachment pala. Anong Kung sinabi compelling? mo- Magiging dahilan, hindi nga makatulong na sa isinusulong ng mga programa ng pamahalaan. Bumabagsak yun. O, kita mo, lahat naman ng ibinabatong akusasyon ngayon kay Chief Justice Corona, huwag mo sabihin hindi lahat ng maestrado hindi rin ganun na ginagawa. Correct. Diba? Ano na sa isip ng mga tao yun eh. Lahat ng desisyon na hindi pabor sa gobyerno, May kulay na. Parang dapat ngayon ano ka na lang. pinulitika nila eh. Para susunod ka na lang kung ano gusto. So exciting sa Monday yan. Oo, ano yung Monday, desisyon oo, talaga ng Kung, SC, no? Samantala, naluha naman si Chief Justice Renato Corona nang humarap sa 7,000 taga-suporta niyang nagtipon sa Korte Suprema kahapon. Ang kanilang panawagan, itigil na ang paglilitis at sa halip ay pagtuunan ng pansin ang mga problema ng bansa. Nasa kainitan po ng pagtitipon ng mga taga-suporta bago ang unbanked session ng Korte Suprema nang lumabas sa balkonahe si Chief Justice Renato Corona kasama ang kanyang misis na si Cristina at anak na si Francis. Pero hindi po nakapagpigil si Corona at nagpunas ng luha sa harap ng kanyang mga taga-suporta. Bago magtanghali, sunod-sunod na dumating sa Korte Suprema ang mga taga-suporta ni Corona na kung hindi nakapula ay nakaitim. Kanya-kanya raw silang punta rito, tangan ang iba't ibang placard na nagsasaad ng kanilang ipinaglalaban. Pagsapit ng tanghali, sinakop na ng mga realista ang kahabaan ng Padre Faura. Ang pagitan ng Taft Avenue hanggang Maria Orosa Street, siksikan ang tao. Ang sigaw nila, itigil na ang paglilitis sa punong mahistrado at sa halip ay unahin daw ng pamahalaan ang mga problema ng bayan. Katakot-takot na kortang nauubos niya sa impeachment na yan. Wala namang katuturan. Oh, kaya itigil ang impeachment. Ang harapin ngayon, yung problema ng bansa. Yung kahirapan. Yan. Wala nang papupuntahan yan eh. So ano po dapat mangyari? Ay dapat to itigil na. Talagang ano yan. Kung may impeachment, yun tama. Malabo itigil yan. Gitna na ho tayo. Kahit na ho sino lumaki kay Chief Justice Corona, pati ako maiiyak eh. Di ba? Oh, nalabas yung mga perang datin. Di ba? Dati, di ba? Hindi ko naman dinideklara ngayon. Lahat na lang tayo. Di ba? Maiiyak din ako. Naku, yun na. Kasi,
Hindi mo na alam kung alin doon ang legitimate na income mo. Savings, ganyan. Dahil kahit maipon mo to na dala ng pawis mo, lahat ng akusasyon sa'yo, ninakaw mo to eh. Di, kaya nga dapat. Diba? Dahil hindi mo dinideklara eh. Dapat hintayin yung depensa talaga, yung pagpresenta Paliwanag, nila na ika-counter eh. Hindi pwedeng kung ano Saan lang galing yung to? Galing. Uy, 12 million ako, may milyones siya. Kasi dalawa doon sa Hindi PS pwedeng Bank saka ganun sa eh. BPI, yun yung Pwede kailangan naman sa yaman natin. na minana nung misis Asawa niya. niya. Malay mo, nung nagsimula siya magtrabaho, nag-save na siya. Kasi, Wala pang paliwanag eh. Kasi ngayon ginagawa lang ng tao, titingnan nila kung magkano yun nandun sa bank account, tapos ikukumpara nila doon sa SALN na nilabas na prosecution. Eh syempre makikita mo may pagkakaiba, di ba? Pero wala pang paliwanag eh. Kasi mismo depensa sabi nila let's wait for the right time bago natin sabihin kung ano yan. Kaya lang,